Guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ang ganda ng panahon ngayon. Ito yung winter jacket ko. Hindi ko na sinuot. Tinanggal ko na. Kasi ang naiinitan talaga ako. Ayun lang. Yung jacket ko lang ang suot ko. Pero ito medyo makapal naman to. Ayan. Ang ganda ng panahon. Bala ko kanina. Didiretso pa ako sa loob ng Scarborough Town. Tapos nakita ko yung bus ko. Ay, nandiyan yung bus ko. Sabi ko, ay hindi na ako makakasakay kasi paalis na. Yung mga nagtakbuhan, nakasabay ko dun sa bus ko na galing sa trabaho. Tumigil yung bus ko papunta dito sa bahay. Pinasakay sila, di tumakbo na rin ako. Kaya ayun, nakakatuwa, ang ganda. Ang daming tao ngayon sa labas. Mga naglalakad sila. Kasi naman ang ganda ng panahon. Ganito lang sana. Hindi ganun kalamig, hindi din mainit. Yung saktong-sakto lang talaga, guys. Ay, madami dyan. Mga nasa labas sila, naglalaro pa yung mga bata. Kung naririnig niyo yung mga bata. Ay, grabe. Tapos idlip lang siguro ako kasi inaantok talaga ako dahil kagabi. Galing na naman kami dun ni Marvin sa kabila. Nag-impis pa kami ng mga gamit. Tapos may trabaho si Marvin ngayon. 9 to 6 ata siya ngayon. Oo nga, 9 to 6 nga siya. 8 na siya dadating dito mamaya. Tapos pagkadating niya, pupunta pa kami doon para magdala ng ibang mga gamit. So baka mamaya late na kami makauwi. Pag uwi, diretso tulog na. Kakain muna ako bago umalis. Idlip ako. Tapos pagkagising ko mamaya, mag-impake ako ng mga dadalhin pa namin ni Marvin. Kasi medyo madami pa rin pala. Balak namin sa linggo doon na sana kami Dapat nga bukas Bali bukas may surgery si Marvin. Tanggalin na yung wisdom tooth niya saka yung impacted na kalapit. Ay, mamaya na lang uli, guys. Time check, guys. 8:50 na. At nandito na kami sa may labas. Tinulungan ako ni Marvin kasi ang bigat. Ayan. Dadalhin lang namin itong mga gamit sa kabilang bahay. Kasi bukas, surgery na ni Habi, hindi siya pwedeng magbuhat, kaya inunti-unti na namin. Kasi sa linggo sana yung pinakalas na paghahakot namin. Dinala lang namin yung mga mabibigat na. Kasi yung mga natira. Ha? 6 na. Ha? 6 na. Biglang 56? Pinahalos. Diyos ko, nagmadali pa tayo. Nagmadali pa kami ni Marvin kasi kanina 6 minutes. Tapos ngayon, na-delay, hindi umalis siya. Nung patawa naman. Tapos kanina may dumating na sa mailbox namin. Ano yung dumating, be? Yung insurance mo, no? Insurance siya sa dental para makover yung makover yung surgery ni Marvin bukas. Naka-schedule siya bukas. 1:30 ka ba bukas, bebe? 1:30 siya bukas. Buti na lang wala siyang pasok. Ako may pasok. Puntahan na lang kita, Finch Station yun, di ba? Puntahan kita tomorrow. Okay? Okay. Pagka-out ko kasi 1:40 ka. Pagka-out ko. Mabilis lang naman Scarborough to Finch Station. 9:39 na lang ako. Ayan, guys. Nandiyan na rin yung bus namin. Ayun. Hindi lang masyadong kita. Pero kung may nakikita akong kulay blue na ilaw, ayun na yung bus. Basta may kulay blue. Ay, si Bebe. Tara! Madilim. Hindi ko na binuksan yung flash kasi may tao dito. Baka mapagalitan tayo pag may flash Ako magtatap, dadalhin na ni Marvin lahat. Ito na yung... dadalhin ko pala yung isa, yung mga damit. Tapos kay Marvin. Dadalhin ko. Ito. Sige. Tapos ako magtatap doon. Presto. Ayan na, guys. Nakasakay na kami si Marvin. Ako nandito ako. Pupunta tayong Warden. Ayan, guys. Lumipat na si Marvin. Nasa may harap ko na yun yung mga dala namin. Dahil hindi naman puno, inilagay ko muna dito sa upuan yung isang bag na malaki na puro damit. Tatanggalin ko na lang pag napuno yung bus. Let's go! Wala, inintay lang pala tayo makababa, bebe. Tagal natin bumaba. Kahulihan kami bumaba, guys, kasi inayos pa namin. Ang bilis ng biyahe. Sana nandyan yung bus para hindi na tayo maglakad. Ha? Hintayin na natin? Oo, kasi ang bigat Dito na kami, guys. Ayan, kalat pa Ayan yung mga iba namin gamit. Ilalagay lang namin
Lalagay lang namin to, may mga damit pa ako dito. Pero at least nabawasan na dito. Ayan yung basura yan. Tapos yung table ni Marvin, syempre, yung mga pang school niya. Yung pinto? Nilak ko. Gayak lang kami guys. Ang ganda ng table mo, bebe. Oo, ang ganda. Buti nga nakuha mo. Hindi ganun kadilim yung pwesto mo, pwede na yung ganyan. Ayan, ganyan kaliliwanag na. Kasi pwedeng may pagkadim yung ilaw namin, Guys, guys. yung envelope nga pala. Titingnan mo. Ewan ko. May salamin pa dito. Ang daming salamin dito. Ayan. Ligpit lang tayo. Alin? Ano yan? Yung mga presyo, yung mga inaaral ko. Mahal naman dito, $20 per dream. Oo. Doon. Basta pay. Kumalat na naman, Nagkalat na naman ulit tayo. May hinahanap kami, guys, yung invitation para dun sa anniversary ng company namin. Kasi kailangan ko yun. Hindi kami makapasok dun. Tsaka may pagkain pa tayo. Yan, kalat-kalat na naman ulit. Sarap naman, guys. Nakaupo lang din. Ala, yung medyas ko. Ito yung galing pa Pilipinas, yung super nipis, guys. Ginagamit ko siya kapag pag hindi ganun kalamig. Ang dumi pa yung sahig, Ang dumi ng medyas ko. Hindi pa kasi nakapaglampaso. Basta ito, Si Marvin. Dadating na yung bus, guys. Kaya kaalis na rin kami ni Marvin. Pwede man dito na tayo. Gusto ko na dito. Ito ko doon sa kabila. Doon ka sa kabila sa paligid, May TV. Bebe yung sa TV, Ang kalat pa ng TV namin, guys. So, may TV. Magja-jacket na ako. Alis na tayo. Time check. Tutukin kita. Time check, guys. 10:20 na. Dito na kami sa Scarborough Warden. Hindi na kami papasok sa loob kasi dadaan naman dito yung bus So, dito na lang kami maghintay ni Marvin. Ang layo kasi dulo. Papasok kami dyan. Diretso kami papasok dulo. Tapos pagdating namin sa dulo, babalik ulit kami pa dulo kasi pinakadulo yung Nako, dito na lang. Tingnan natin. Ilang minutes pa ba yung bus? Ayan na pala yung bus natin. Okay, mamaya na lang uli, guys. Guys, lumampas kami ni Marvin. Lalakad tayo pa, Yung next bus? Lakad na lang tayo pa, Okay, Ines. Ito pa rin is Merdog, no? Hindi mo tingnan. Tulog na tulog ako. Sa cellphone ako Pakala kasi matagal pa. Dito na kami sa bahay, guys, at naggagayak pa rin. Ito naman yung dadalhin ni Marvin bukas. Kasi di ba nga before siya pumunta dun sa niya, magpapasurgery siya. Dadaan mo nga siya ulit dun sa bahay para madala yan. Ayan. Ito pa yung kutsilyo galing IKEA. Ito yung una na bigay sa amin. Dalawang unan. Ayan. Okay na? Nakapagbanlaw na ako ng katawan ko at talagang ako'y lagkit na kanina. Hindi man lagkit. Parang nangangati, ganun. Kasi hindi ako mapakali. Sabi ko magbabanlaw ako ng katawan. Tapos si Marvin nakahiga na siya dahil bukas surgery na nga niya sa ipin. Ewan ko lang kung anong mangyayari. Bala ko puntahan ko na lang siya bukas pag lumabas ako maaga, tapos nandun pa rin siya, puntahan ko na lang siya. Pero depende pa kung anong mangyayari. Maggagayak na rin ako ng aking dadalhin bukas na pagkain dahil ilang oras na lang itutulog ko. Ay nako, bawi na lang tayo sa Sabado ng gabi kasi linggo naman ko yung pasok. Pinaka last day na yun ng paghakot namin. Doon na tayo matutulog siguro mga Monday or Tuesday. Tuesday kasi yung pinaka last day namin talaga dito sa bahay. Hindi pa ako masyado nakakapaglinis dahil nga pagka-out ko sa trabaho, dumidiretso ako doon sa kabilang bahay para magligpit, para pag lumipat kami, hindi na makalat. Ang hirap naman na kung kailan lilipat kami, doon lang kami magliligpit. Ay, ang hirap. Kaya lagi akong pagod na pagod. Tapos pag-uwi, magluluto pa ako. Pagkatapos kong magluto, mag-edit pa ako ng vlog, diba? Daming gawa, Kaya minsan talaga Pero pinipilit ko na makatulog talaga ako before 10 para mahaba-haba naman yung tulog ko or before 9. Pero ngayon,
late talaga kasi nag-ano kami ni Marvin, pumunta kami sa kabilang bahay late na kasi galing siyang trabaho. Hinintay ko pa siya. Pagkadating ko dito kanina, nag-impake lang ako. Tapos nagpahinga, hindi na ako nakapaglinis. Kaya linggo talaga yung pinakalinis ko talaga dito bago kami umalis. Medyo madami pa kasing hahakotin eh. Pero tutulungan naman kami ni Kuya Ador. Ay kaso ako magbubuhat lahat kasi hindi pwede magbuhat si Marvin dahil nga magpapasurgery siya bukas. Ilang araw din niya hindi pwede magbuhat kaya hindi siya makakapasok ng trabaho ng ilang araw. Ayun, i-share namin sa inyo yung experience niya doon sa dental niya, yung insurance niya galing sa school. Binabayaran niya yun kasi madami rin mga international student na hindi ginagamit yun. Sayang naman binabayaran niyo, di gamitin niyo din, di ba? Ay, ayun, sakto naman na kasi yung umalis kami sa Pilipinas, doon lang nakapag-pa-x-ray si Marvin kasi super low, masakit na yung ganto niya. At ayun na nga, nakita na nga niya na ano na pala, hindi na maganda yung wisdom tooth, kailangan nang tanggalin. Eh kaso na-approve na nga kami papunta dito sa Canada, kaya hindi niya na napaasikaso. Dry kasi naghilamos ako, hindi ako nakapag moisturizer pa. Hindi niya na naasikaso. So yung dumating kami dito, sabi ko sa kanya, sakto naman si Ate Roxanne yung tinirhan namin no 2 days. Unang dating namin dito. Dental assistant siya, tapos ayun, inasikaso niya yung insurance ni Marvin. May dumating na mail dito na galing dun sa insurance ni Marvin sa school. Sayang kasi kung hindi magagamit, binayaran din. Matatapos na si Marvin, di ba? Kaya ayun, gagamitin na. Sakto, pasok naman siya sa siya, emergency, yung kay Marvin. Kasi wisdom tooth na, impacted na talaga siya. Kaya kailangan na talagang tanggalin. Kaya, iaano namin sa inyo kung may mga binayaran pa ba kami, mga ganto ganyan. Ayun. Ewan ko kay Marvin kung excited na ba siya. Pero yung mukha naman hindi siya natatakot. Kasi naman, sa ipin niya. Pero din kasi siya wisdom tooth pag masyadong na daw, masama na talagang kailangan talaga. Delikado na daw yun. Sabi ni Ate Roxanne kasi parang umaano na yung sa mga ugat hanggang sa utak na kapag napabayaan. Kailangan daw yung matanggal na kasi may edad na rin si Marvin. Mahirap na rin daw kapag medyo nasa 30 plus na. Mahirap nang matanggal yung sa wisdom tooth. Parang gano'n ata yung pagkakaintindi ko. Hindi naman matanggal. Parang delikado na ata or maganit na siyang tanggalin. Parang mga gano'n. Kaya ako, wala pa akong insurance. Kaya saka na pag nag-regular papatingnan ko din to kasi syempre mga x-ray may bayad din yan. Kasi hindi libre ang dental dito. Diyos ko, mahal ang dental. Kaya pinatanggal ko yung braces ko bago kami umalis ni Marvin eh. Tanong, sungki pa rin yung ngipin ka. Hababa, hindi pa tapos. Hindi pa kasi talaga tapos. Kaso nung nag-search ako, super mahal daw ng dental dito. Tapos yung mga ibang dentista, hindi nila gagalawin yung braces mo kung hindi sila ang gumawa. Kasi may parang mga procedure silang sinusunod or parang basta magaganon daw. Tapos kung meron mang pumayag na tanggalin yung braces mo, super mahal naman. Diyos ko, nasa 200k. Diyos ko. Sabi ko, tanggalin ko na nga sa Pilipinas. Okay na yan. Pag nagka-budget, nagkaroon tayo ng insurance na libre ang braces, mayroon naman mga ganun. Kasi magagandang company lang. Papabalik ko yung braces ko para maging okay na yung ipin ko. Kasi naghiwalay na talaga yung ipin ko dito sa gitna. Hindi man siya kita, pero hiwalay na siya guys. Dahil nga hindi ko na nasuot yung retainer ko. Yain na. Hindi naman ako nasa hotel na lagi pag chika-chikahan, lagi nakangiti. Kasi nasa factory naman tayo, may kanya-kanyang buhay naman dun. Kung mag-usap, pero madalian lang kasi syempre busy din naman sa factory. Di tulad nung dati nasa hotel ako, syempre kailangan natin bola-bola. Hello, ma'am! Mga ganyan. Ma'am, welcome back ulit sa Astoria! Diba? Aking unang trabaho, Astoria Plaza sa Mandaluyong. Dami namin mga guest na balikbayan from US at Canada. Gustong-gusto nila ako. Nalimutan ko na naman yung name nila kasi 2019 pa yun eh. Tapos nagka-pandemic, so hindi na sila nakabalik uli. May ibang mga nakabalik, nakita nila ako doon. Tapos ayun, so magpapaalam na ako guys kasi naantok na din ako. Tutulog na rin tayo at maagap tayo bukas. Mag-edit pa ako ng vlog. So yun lang, thank you sa pag-support ulit guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!